Magandang umaga po o gabi man sa mga kaibigan ko. Ang ibahagi ko po ngayon tungkol sa alak na walang magandang maidudulot sa alak sa tao, kasi wala kayong nabalitaan na kapag ikaw ay nagiinom ng alak, naging pogi ka o naging macho o gwapo, ang madalas nating nabalitaan may suntukan, away o madisgrasya sa highway. Kaya wala talagang magandang maidudulot sa pag-inom ng alak. Kaya tayo mga kapwa, wag na po nating ituloy-tuloy ang pag-inom ng alak, kasi masira na ang katawan mo. Kung na-addict ka na dyan hanggang mawalan ka ng hininga, talagang hindi natuwa ang Diyos sa'yo pag ikaw ay mamatay dahil lang sa pagka-addict mo sa alak. Kaya kung totoo tayong Kristiyano, zero bisyo tayo, sumunod tayo sa Diyos. Kasi yung iba Kristiyano daw sila, paano yun? Kristiyano ka tapos panay alak ka, hindi totoo yun. Piki ka, ang tawag sa'yo piki. Kaya maniwala tayo sa Diyos, paniwalaan natin ang mga salita niya, at huwag nating baliwalain ang sinabi ng Diyos. Kaya ito, mai-share ako sa inyo mga kaibigan tungkol sa alak. Ito, pakinggan nyo po to habang kumakain ako ng mangga. Kung naniniwala ka sa Diyos, sa kanyang salita, huwag ka nang tumikim ng alak. Alam mo ba, kapatid, ang nagagawa niyang alkohol? Yang alkohol, yan ang dahilan ng mahigit 500,000 taong namatay noong 2013 dahil doon sa tinatawag na mga road accidents na gawa ng alak. Walang mabuting bunga yung matapang na alak Basahin natin ito. Deaths caused by alcohol 2013, 554,467. Deaths caused by alcohol in the world, sources and methods. Mahigit na kalahating milyon tao namatay noong 2013 dahil sa alak. Mga banggaan sa highway, kahit na nga ikaw ay mahusay magmaneho, pag ang makakasalubong mo lasing, iiwas ka na aanuhin ka pa. Kaya kapatid, kinalulungkot ko yung alak, hindi aprobado ng Diyos ang paggamit niyan. Dalawa ang alak sa Biblia. Alak na hindi nakalalasing, yung bagong gawa. Parang di ba yung katas nung sa tuba? Pagka unang araw, ikalawang araw pa lang, matamis yun, hindi naman yun nakakalasing Pwedeng uminom tayo noon. O kaya yung mababa ang alcohol content. May mga serbesa kasi, 4% lang, yun, hindi nakakalasing yun. Basta't huwag ka lang iinom ng marami. Pero, ang masasabi ko sa'yo, yung alak, pagka nandun na 14 na, 17, 20% na, ano na yan, demonyo na nasa loob ng bote. Kasi, yung espiritu niyan talagang pampa-aksidente, pampabasag ulo, pampalakas ng loob, pampaalis ng hiya. Pag ang tao lasing na, wala nang hiya Kasi nga kahit senador ka pa, kahit presidente ka pa, paglasing ka na, ay naku, para ka na rin lang bagamundo, para ka na rin lang walang karangalan. Alam mo kapatid, ang dapat mong gawin mula ngayon, kung naniniwala ka sa Diyos, sa kanyang salita, huwag ka nang tumikim ng alak. Kasi ako ganun Nang itigil ko ang alak, isang pagkakataon lang, sabi ko sa Diyos, hindi na po ako iinom. Hindi na ako uminom. Isang pagkakataon lang,
Nang itigil ko ang sigarilyo, tinapon ko yung aking lighter na Zippo. Yung gold-plated kong Zippo, napakamahal nun. Mahigit na 2,000. Tinapon ko doon sa Quezon Bridge dahil naintindihan ko masama pala yung paninigarilyo. Napakaraming perwisyo sa katawan, ayaw ng Diyos yun. Sabi ko sa Diyos, di na po ako magsisigarilyo. Mula nun hanggang ngayon, di na. Huwag kang papatukso. Pag sinabi mong ayaw mo na talaga, kahit alukin ka, pilitin ka, suntukin ka pa, huwag ka nang uulit. Yun ang dapat mong gawin. Kasi kung di mo gagawin ganon, tatawagin ka uli ng tatawagin ng demonyo para isang barkadahan kayong lasenggo. Kahit pag-usapan nyo pa ang Diyos, puro naman kayo lasenggo, imbis matuwa ang Diyos, nagagalit sa inyo. Kaya, mga kaibigan, maniwala tayo sa salita ng Diyos. Siya nga pala, siguro lolobin bukas na tayo gagawa ng isa pang video tungkol sa alak na pag lagi kang naglalasing at ikinamatay mo, hindi ka pala tatanggapin sa langit. Pero bukas ko na lang po lobin, gawan ko ng video. Paalam mo na, Pag-ibig, sana walang magalit ha.